Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obet po ito, physical therapist, nakabase po dito sa Amerika. Ang topic po natin ngayon ay kung paano palalakasin ang ating mga anti-gravity muscles. Ano po yung mga anti-gravity muscles? Ito po yung mga muscles na pumipigil sa atin para hindi tayo hatakin ng gravity ng Earth or ng mundo kapag tayo ay nakatayo or naglalakad. Ito rin po yung mga muscles na unang tinatamaan kapag tayo ay na-ospital. Ito po yung mga muscles na unang lumiliit kapag tayo ay nabaldado o na-ospital sa mga critically ill patients or mga pasyente na may mga comorbidities or iba-ibang sakit sa katawan tapos na ospital, nawawalan po sila ng 2% per day ayon sa pag-aaral na yan po ang muscle mass na nawawala sa mga critically ill patient. So malaki na rin po yun per day, 2%. Doon naman po sa mga older adults, I would say yung mga senior citizen, 65 and older, dito kasi sa US, 65 and older yung mga seniors, sa Pilipinas, 60 years old and above yung mga seniors. Nawawalan po sila ng 10% per week na muscle mass kapag na-ospital. So, pag isang linggo ka sa ospital, i-give away mo na yung 10% ng muscle mass mo. So, malaking kahinaan po sa katawan yon. Doon naman po sa mga healthy individual, yung malalakas ang katawan, tapos kunyari, na-aksidente kayo sa motor, nabalda kayo, na-aksidente sa kotse, or nabangga kayo, ang mawawala po sa muscle mass nyo kapag na-hospital kayo ay 4 to 5% per week. Yun po ang ayon sa pag-aaral. Kaya napaka-importante po ng mga anti-gravity muscles na ito. Ito po yung mga malalaking muscles na pumipigil para hindi tayo hatakin ng gravity. Pinakamalaki po dyan ay yung gluteus maximus natin. Yun po yung puwet. Yun po yung nagpapa-extend ng ating hip. Kunyari, tatayo ka sa upuan. Pag tayo mo ng ganon, magko-contract yung puwet mo para makatayo ka ng diretso. Pangalawang muscles po na mas malaki dyan, yung quadriceps. Pangalawang muscle na malaki sa anti-gravity. Meron din po tayong mga muscle dito sa legs na gastrocsoleus. Yung muscle na malaki kay Manny Pacquiao. Yan po, dito po yan. Pumipigil din yan sa gravity kapag tayo nakatayo. Yung meron din toe extensors, yung mga muscle dito sa harap ng legs natin. At meron din po tayong abdominals or core. At meron din po tayong paraspinal muscles, yung mga muscles po dito sa may likod natin. Yan po yung mga anti-gravity muscles po natin, mga Kapinoy. Ngayon, tatalakayin natin paano ba palalakasin to mga anti-gravity muscles na ito. Yan mga Kapinoy, para hindi kayo malito, ang titirahin natin muna ay yung distal. Ito muna sa may baba. Yan, sa may leg muscles. So paano ba palalakasin yung gastrocsoleus na yan? Saka yung mga toe extensors, mga muscle dito sa harap ng hita natin para hindi tayo matumba, saka tumiba yung ating balanse. So ganito po yan, hawak kayo sa pader. Ito, may pader dito. Ito sa may kwarto lang po ito. Pwede nyo itong gawin sa bahay nyo. Tapos irarock nyo lang yung feet nyo. Feet rocking. Rock your feet. Ganito po yan, nakahawak ako sa pader. Yan. 1, 2, ganyan po mga Kapinoy. Gawin nyo po ito ng mga 15 to 20 reps. Kung kaya nyo hanggang 30, sige lang.
Yan, para lumakas po yung mga legs natin. Ngayon, tataas naman tayo. Kailangan naman natin palakasin yung sa may bandang pawitan natin, saka mga hita. Madali lang naman po yan mga kapinoy. Hanap kayo ulit ng solid na upuan. Tulad nito, solid chair. Yan, uupo lang ako sa chair na to. Ang gagawin ko, shoulder width stance. Pag sinabing shoulder width stance, yan, ganyan lang po yung pagitan ng mga hita pag shoulder width. Tapos i-interlace nyo yung mga fingers nyo. Idiretso nyo ng ganon. Lean forward, tapos tayo. Sa side view po, ganito po ito. Ayan, mga kapinoy. Starting position, shoulder width stance. Diretso yung braso, lean forward. Tapos tayo. Tapos dahan-dahan ang pag-upo. Pakiramdaman nyo yung mga muscles na gumagana. Lean forward at tayo. Pwede nyo pong gawin to na mga pagbaguhan kayo, 5 to 10 reps lang. Pag medyo nasasanay na po, pwede nyo dagdagan mga 15 to 20 reps. Okay? Ang sunod na palalakasin po natin, so natapos na po natin yung lower legs, yung hita, saka sa may bandang puwitan. Ngayon, dito na naman po sa core or abdominals. Kasama na rin po yung paraspinal muscles, yung muscles dito sa likod. Ngayon, ang pinakamadali pong gawin is kumuha kayo ng unan or kung may bola kayo na malambot para maipatong nyo sa kurba ng likod nyo. Yan, dito po sa may pader. Tayo kayo sa may pader ng mga, sabihin natin between 6 to 12 inches ang layo. Depende po sa height nyo. Tapos, ang gawin nyo muna, hawak kayo sa pader, ganyan. Ipe-press nyo yung belly button nyo or yung pusod papunta sa unan, yung ganyan. I-hold nyo, yan. Tapos, itataas nyo yung opposite arm and leg nyo. Ito. Hold nyo 3 to 5 seconds. Then, dahan-dahan. Pagbaba ng opposite arm and leg, pwedeng i-relax yung tiyan. Tapos, pag nilift nyo yung opposite arm and leg sa kabila, i-press muna palikod, papunta sa unan, yung pusod. Tapos, saka nyo itataas yung, yung opposite arm and leg. 3 to 5 seconds hold. And then press back. Tapos taas ulit yung kabila. 3 to 5 seconds. Push back. 3 to 5 seconds. Yan po, i-hold nyo 3 to 5 seconds para maramdaman nyo yung yung pag-fire ng abdominals nyo. In-exercise din po niyan yung ating legs. Kasi kanina nang ginagawa ko yun, nararamdaman ko yung lower legs ko sa kahita na parang nagko-contract siya. O, ang sunod naman nating exercise ay yung paraspinal muscles. Ngayon mga kapinoy, palakasin naman natin yung mga muscles natin sa likod, yung mga paraspinal muscles dito sa likod, sa tabi ng spine. Tapos kailangan natin ng unan para ilapat sa kurba ng ating likod para hindi siya sumakit. Ang gagawin po natin, kada galaw natin, ipapasok natin yung, ipupush natin yung pusod natin palikod. So ganyan, isasak nyo palikod. So umpisahan natin to. So prayer position muna, ganyan. Suck your abdominals in. And then press up. Yan, V-shape po yan. Tapos tingin sa taas. Back to prayer position sa gitna. Relax yung abdomen. Tapos bago gumalaw, press your abdomen again. Tapos parang magsiswimming kayo nito, gaganon. Hold a little bit.
back to the center, then to your chest. Relax the abdominals. Then bago gumalaw, press the abdominals back. And then, pag ano naman po, so para siyang British flag or asterisk ang shape niya. Yan, tas balik sa sentro. Yun po ang pagpapalakas ng ating mga anti-gravity muscles. Yung pong mga exercise natin sa anti-gravity muscles, pwede nyong gawin na, kunyari, nahihirapan kayo, gawin nyo munang 5 reps, tapos mag-progress na lang kayo ng 1 rep kada exercise sa susunod hanggang marating nyo yung 10 reps. Tapos, mag-stick na kayo sa 10 reps per session ng exercise nyo. Tapos, pwede nyong i-hold ng mga 3 to 5 seconds. Ito po yung mga ehersisyo na pwede nyong gawin kapag na-ospital kayo o kung yung mga kamag-anak na ospital at nanghihina, yun po ang i-prioritize nyo mga muscles, yung mga anti-gravity muscles. So, yun po ang mga simpleng kaalaman sa mga ehersisyo na pang-physical therapy na pwedeng makatulong sa inyo kapag kayo'y na-ospital o kaya nabaldado o kaya kakalabas nyo lang ng hospital. Yun po ang makakatulong na malaki sa inyo. Sa susunod po mga Kapinoy. Bye!